At yan na nga po mga mamshi, magluluto na tayo ng tanghalian at ngayong araw na to ay may nakita tayong isda sa ref. Mula po yan sa ating mister na mangingisda. So ang gagawin natin dito is itutola po natin. So ang nilagay po natin dyan is kaunting tubig na lamang kasi pag masyadong marami yung tubig, wala na pong lasa yung isda. Hindi na po siya magkakalasa. So lagyan lang po natin ng sibuyas, kamatis. So yung kamatis galing din yan sa tanim po namin sa likod ng bahay namin. So pagkulo ng tubig, nilagay na po yung isda. Then tinimplahan ng konting asin. Then since wala kaming available na pampaasim, walang batuan, walang ang meron lang po kami is yung sinigang mix sa gabi. So, yung po yung available na pampaasim. Yung tinola kasi okay lang walang pampaasim. Pero ako, mas gusto ko yung maasim-asim kaunti. Kasi mas masarap para sa akin yung may kunting asim. Diba? Parehas sa atin, may asim pa din. Char! So, ang sinunod na ginawa namin dyan, ginawa ko is, pagkakulo, nilagay na po yung isda, tinimplahan, nilagyan ng sinigang mix, at inadjust ulit yung timpla, kasi once na naglagay tayo ng sinigang mix, na iba na po yung timpla. So, tikman po natin at siguraduhin na nababalance po yung sinigang mix, yung asim niya sa alat. So, habang hinihintay ko po si kuya na kumuha ng dahon ng sibuyas. So, pinakulo-kuluan ko lang dyan. Pinahinaan yung apoy para hindi masyado ma-overcook yung isda. Saka ayaw ko din naman po ng hindi maganda yung pagkakaluto sa isda pag tinola kasi po nalasa ano siya, malansa yung sabaw pag hindi maganda yung pagkakaluto. So, paparating na po yung sibuyas, saka of course, meron tayong ilalagay na talbos ng kamote para mas masustansya yung ating tinola, mga namshi. So, yan na po ang talbos ng kamote, hinugasan na, at maganda na yung hitsura. So, ang una muna nating ilalagay bago yung talbos ay yung sibuyas natin. Dahon po ng sibuyas kasi available po yan sa bakuran namin. Nagtanim po ako. So yun po, pagkatapos po ilalagay na po natin si talbos na